Noong taong 8000 BC sa disyerto ng Hilagang Aprika, isang barko mula sa ibang planeta ang lumapag sa isang maliit na tribo, kaya't nagtakbuhan ang lahat sa takot. Subalit, isang batang lalaki ang lumapit sa barko matapos makita ang liwanag na nagmumula rito. Ngayon, taong 1928 sa Giza, Egypt, isang pangkat ng mga archaeology, na pinangunahan ni Professor Langford ang nakatuklas ng isang malaking disk at metal na singsing na may hieroglyphs. Nakatagpo rin sila ng isang artifact mula sa isang prehistorikong hayop na nakakamangha. Kasama na ang isang kwintas na may simbolo ng mata ni Ra, ang Diyos ng araw na sinasamba ng mga Egyptians. Nagustuhan ito ng anak ni Professor Langford, si Catherine, at itinago ito para sa sarili. Lumipas ang ilang dekada, at si Catherine ay matanda na. Pumunta siya sa isang pulong ng mga siyentipiko, kung saan si Professor Daniel Jackson ay nagbigay ng talumpati, tungkol sa mga piramid at ang kanyang teorya, ngunit walang seryosong pumansin sa kanya at pinagtawanan siya. Inaanyayahan ni Catherine si Daniel sa kanyang sasakyan, at inaalok siya ng trabaho para sa pagsasalin ng mga hieroglyphs. Pumayag si Daniel at dumating sa isang military base, kung saan ipinakita sa kanya ang disk na natagpuan ilang taon na ang nakararaan. Nang makita ni Daniel ang pagsasalin sa board, agad niyang itinutuwid ang lahat ng pagkakamali. Dumating si Colonel O'Neill at sinabi sa kanya na mula ngayon ay siya ang mamumuna. Makalipas ang 2 linggo, patuloy na sinusubukan ni Daniel na i-decipher ang mga hieroglyphs, hanggang sa makita niya ang imahe ng Orion's Belt sa isang pahayagan, na tumutugma sa mga hieroglyphs sa disk. Nagkaroon ng emergency meeting kinabukasan, at sinabi ni Daniel sa mga opisyal na ang mga simbolo sa disk na iniisip nilang mga salita ay mga constellation. Subalit, hindi nagtitiwala si General West kay Daniel, dahil kumuha siya ng 2 taon, para sa deciphering ito at si Daniel ay nagawa ito sa loob ng 2 linggo. Sinabi ni Daniel na ang mga constellation ay inilagay sa isang ayos na nagpapakita ng uri ng mapa o lokasyon. Sinubukan niyang ipaliwanag sa pamamagitan ng pagguhit, na kailangan ng 6 na puntos upang makahanap ng destinasyon sa anumang 3-dimensional na espasyo, at ang ika-7 punto ay ang pinagmulan, na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagguhit ng 2 tao sa tabi ng isang piramid. Sinabi ng mga opisyal na ang aparato ay may 6 na tuldok lamang, kaya't nagtataka si Daniel kung aling aparato ang kanilang tinutukoy. Ipinakita sa kanya ang pangalawang bahagi ng misyon, isang singsing na gawa sa hindi kilalang metal, na natagpuan kasama ng disk. Sa utos ni Daniel, inisa-isa ng mga siyentipiko ang lahat ng mga simbolo, na nagresulta sa pagbubukas ng isang portal sa gitna ng singsing. Nagpadala ang mga siyentipiko ng rover sa portal, upang mag-imbestiga sa kabilang panig. Matapos ang pagsisiyasat, natuklasan na ang rover ay huminto sa isang puntong maaaring buwan o malaking asteroid, ngunit ang atmosfera ng planetang iyon ay tumutugma sa lupa. Bago magsara ang portal, nakatanggap sila ng mga larawan mula sa rover, na nagpapakita ng pangalawang Stargate, kaya't pinaniniwalaan nilang konektado ang 2 gates. Gusto ng mga awtoridad na kanselahin ang proyekto, dahil kailangan nilang malaman ang mga simbolo, upang magamit ang pangalawang gate, at ang mga simbolo sa pangalawang gate ay hindi tumutugma sa ating mundo. Naniniwala ang mga opisyal na kung pupunta sila sa hindi kilalang mundo, kailangan nilang i-activate ang gate sa kabilang panig upang makabalik, na hindi natin magagawa dahil hindi natin makilala ang mga simbolo ng gate na iyon. Sinabi ni Daniel na kaya niyang gawin ito, ngunit hindi iniisip ng Colonel na dapat silang pumunta roon, dahil nakita na niya ang mga labi ng mga kakaibang nilalang na natagpuan kasama ang singsing. Ipinaliwanag ni General West na pupunta tayo sa isang mundong wala tayong kaalaman, kaya't binigyan ng Colonel ng lihim na misyon. Nagsimula ang koponan na maghanda para sa misyon, at ibinigay ni Catherine kay Daniel ang kanyang kwintas na nakuha niya noong bata pa siya. Naniniwala siya na ito ay magdadala ng swerte. Na-reactivate ang portal at nang pumasok ang koponan, sila ay na-teleport sa isang hindi kilalang planeta. Nang lumabas ang mga sundalo ayon sa utos ng Colonel, natuklasan nila na ito ay isang malaking piramid sa gitna ng disyerto. Ang planeta ay tuyong-tuyo at disyerto, ngunit kayang suportahan ang buhay. Inutusan ng Colonel ang mga sundalo na umuwi sa loob ng 1 oras, ngunit inamin ni Daniel na hindi gagana ang gate, dahil maaari niyang makilala ang mga simbolo ngunit kailangan ang ayos ng pagkakasunod. Inaasahan niyang magkakaroon ng mga tablet sa gate, ngunit wala, kaya't kailangan nilang hanapin ang mga tablet muna. Nagalit ang mga sundalo kay Daniel, dahil iniisip nilang natrap niya ang lahat dito, ngunit pinigilan sila ng Colonel bago pa man lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, nang umalis ang Colonel, itinapon ng mga sundalo ang kanyang case ng mga libro, at nang kunin ni Daniel ang kanyang mga gamit, nakita niya ang mga bakas sa buhangin. Samantala, ang Colonel ay nag-a-assemble ng mga bahagi ng isang aparato, na isang nuclear bomb na lihim niyang dinala sa utos ni General West, upang kung sakali mang magkaroon ng alien attack ay makakakilos sila. Si Daniel naman ay sumusunod sa mga bakas, at nakakita ng isang kakaibang hayop. Nang lapitan niya ito, napagtanto niyang ito ay isang alagang hayop kahit walang mga tao sa paligid. Pagdating ng Colonel at mga sundalo,
Natakot ang hayop at tumakbo palayo, at nasilo si Daniel sa lubid, at nadala siya ng hayop sa isang maliit na pamayanan. Nagpunta ang Colonel sa kanila kasama ang koponan, at sinubukan ni Daniel na makipag-usap sa mga lokal, ngunit hindi niya maintindihan ang kanilang wika. Napansin ng mga tao ang kwintas ni Daniel na may simbolo ng mata nila, at lahat sila ay yumuko sa kanya. Isa sa mga sundalo ay nag-scan sa mineral, at natuklasan na ito ay kapareho ng mineral na ginawa sa gate. Dumating ang leader ng tribo at tinanggap sila, bagaman hindi nila naintindihan ang wika ng isa't isa, dinala sila sa kanyang lungsod kung saan lahat ay yumuko sa isang malaking disc na may nakaukit na mata ni Ra. Naniniwala si Daniel na nagkamali ang mga tao at inisip siyang sugo ni Ra. Biglang umilo ang isang babala sirena at nagsimulang magtakbuhan ang lahat. Dumarating ang tawag mula sa kampo, ngunit mahina ang signal kaya hindi magkausap. Ang mga sundalo sa kampo ay napapaligiran ng sandstorm, kaya't kinuha nila ang kanilang mga gamit at tumakbo sa loob ng piramid. Gusto ng Colonel na bumalik sa piramid ngunit pinigilan siya ni Kosuke, dahil may sandstorm sa labas. Nagtataka ang Colonel kung paano sila makakauwi. Tinanong ni Daniel si Keizo tungkol sa isang simbolo, ngunit tinukoy nito na nangangahulugan ng ibang bagay, at iniutos niyang dalhin si Daniel sa isang silid, kung saan siya ay nilinis at ipinadala sa kanyang kwarto kasama ang isang batang babae, si Sherry. Nang pumasok si Sherry sa kwarto at nagsimulang maghubad, kinabahan si Daniel. Tinanggihan niya ang alok ng batang babae ngunit upang hindi makapanakit sa pinuno, hinayaan niyang manatili ito sa kanyang kwarto. Gumawa si Daniel ng marka sa buhangin at natuklasan niyang nakita ng batang babae ang simbolong iyon dati. Samantala, sa piramid, ang mga sundalo ay naghihintay na humo pa ang storm, nang biglang lumapag ang isang malaking spaceship sa itaas ng piramid, na nagdulot ng pagyanig. Natakot ang mga sundalo at inihanda ang kanilang mga armas, ngunit isang hindi kilalang nilalang ang umatake sa kanila at walang malay isa-isa. Ang huling sundalo na natira, ay nakita ang isang supernatural na nilalang, na may mukha ng Anubis at maliwanag na asol na mga mata. Dinala siya sa ibang silid, at isang nagniningning na kabaong ang bumukas, na may isang kamay na lumabas mula rito. Sa basement, kung saan maraming hieroglyphs ang nakaukit sa mga pader, nagtatangkang makipag-ugnayan ang Colonel sa kanyang mga sundalo ngunit walang tugon. Pagkatapos ay pumunta siya kay Daniel, at sinasabi ni Daniel na naunawaan niya ang tunay na kwento sa likod ng mga hieroglyphs. Nang suriin ito, ipinaliwanag ni Daniel na libu-libong taon na ang nakakalipas, isang alien ang tumakas mula sa namamatay niyang mundo, upang paabain ang kanyang buhay. Dumating siya sa Earth, at natagpuan ang mga primitibo na tao na tumatakbo palayo, nang makita ang kanyang sasakyan. Ngunit sa kanilang gitna, may isang batang lalaki na matapang na lumapit sa sasakyan, sa halip na tumakas. Ang alien ay kumuha ng katawan ng batang lalaki at tinangkang maging tagapamahala. Nagpatayo siya ng Stargate at nagdala ng libu-libong tao sa planeta upang magtrabaho sa mga minahan, pinilit ang mga tao na magmina ng mineral na siyang pinagmumulan ng kanilang teknolohiya. Ngunit ilang taon ang lumipas, nagkaroon ng pag-aaklas sa Earth, at ang Stargate ay inilibing upang maiwasan ang isa pang pag-aaklas. Pinipigilan nila ang pagbubukas ng mga hieroglyphs upang hindi malaman ng mga tao ang katotohanan. Nahanap nila ang isang bato na may mga simbolo na nakaukit dito. Excited si Daniel dahil ito ang hinahanap niya, ngunit sa kasamaang palad, basag ang bato at isang simbolo ang nawawala. Gayunpaman, hindi interesado ang Colonel sa mga kwentong ito, ang kanyang alalahanin ay ang kanyang koponan. Kaya tiniutos niya sa lahat na bumalik sa pyramid. Pagdating sa base, nakita nilang ang pyramid ay naging isang pyramid-shaped spaceship. Naghanda ang Colonel para sa posibleng panganib at pumasok sa loob na armado ng mga armas. Nakita ng Colonel na may mga bala na pumutok sa loob ng pyramid, nangangahulugang nagdepensa ang mga sundalo mula sa isang bagay. Biglang umatake ang sinaunang nilalang sa mga sundalo, ngunit si Colonel ay nakatulong lamang kay Daniel. Pumunta siya malapit sa gateway upang ilagay ang bomba, ngunit natagpuan niyang nawawala ito. Pagkatapos ay biglang bumukas ang pabilog na bahagi ng kisame, at tatlong tagapagtanggol ang lumitaw, hinihahatid sila sa trono. Dumating si Ra, na itinuturing ng mga katutubo na Diyos. Sa kanyang utos, inilagay ang bombang dinala niya sa harap ng Colonel. Binabalaan ni Ra ang Colonel na sinubukan niyang sirain ang kanyang mundo, kaya't parurusahan siya. Nang alisin nila ang kanilang mga maskara, lumabas na sila ay mga tao lamang, hindi mga Diyos o supernatural na nilalang. Kinukuha ng Colonel ang armas mula sa isang tagapagtanggol at binaril ito. Ang pangalawang tagapagtanggol ay halos patayin ang Colonel, ngunit si Daniel ay nakialam at nawala ang kanyang buhay. Samantala, isang grupo ng mga bata ang pumapalibot kay Ra upang protektahan siya. Bilang ganti, binugbog ng mga tagapagtanggol ang Colonel at pinaluhod siya. Iniutos ni Ra na dalhin siya sa dungeon kung saan buhay pa ang kanyang ibang kampo. Lumapit si Ra sa patay na si Daniel at tiningnan ang kanyang kwintas. Nagalit siya sa mga katutubo dahil sa pagbibigay nila ng proteksyon sa mga Earthlings.
Nagpadala siya ng mga glider upang alisin ang kanilang tribo, na umatake sa kanilang settlement at winasak ang lungsod, na nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay. Malungkot si Keizo na makita ang lahat ng ito at nagalit dahil nagbigay sila ng proteksyon sa mga estranghero. Samantala, nagising si Daniel sa loob ng kabaong at natuklasang gumaling ang kanyang sugat. Naglakad siya sa pyramid at nakarating sa silid ni Ra. Sinabi ni Ra kay Daniel na siya ay patay na, kaya't pinili niya ang mga tao dahil mas madali silang ayusin. Sinabi niya na hindi dapat nila binuksan muli ang gate, dahil ipapadala niya ang bomba pabalik sa Earth, kasama ang isang espesyal na mineral na magpapalakas sa kapangyarihan ng bomba. Lumikha siya ng sibilisasyon ngunit nais niyang sirain ito, dahil sa kanilang pagtataksil at upang patunayan na siya ang tanging Diyos. Samantala, si Sherry ay tinitingnan ang mga hieroglyph sa mga pader, nang dumating ang kanyang kapatid na si Scarra, at ipaalam sa kanya na tinawag siya ni Ra. Ngunit bago umalis, sinabi ni Sherry kay Scarra na alam niya kung saan nagmula ang mga tao, at hindi na tayo dapat manatiling alipin ni Ra, dahil ibinahagi ni Daniel ang buong katotohanan sa kanya. Pagkatapos nito, nagtipon ang buong lungsod malapit sa pyramid, at ang ilan sa kanila ay nagbabalak na mag-aklas. Iniutos ni Ra kay Daniel na patayin ang colonel at ang kanyang kampo. Habang papalapit si Daniel na may armas, ang mga tao ng tribo ay nagpakita ng kanilang mga baril na nagpapakita na sila ay nasa tabi ni Daniel. Habang papalapit si Daniel sa colonel, bigla siyang lumihis at umatake kay Ra. Bagaman nakaligtas si Ra, gumanti ang mga sundalo sa pamamagitan ng pagbaril sa mga tao, kaya't nagkagulo ang lahat. Ang colonel at si Daniel ay nagawang magtago sa gitna ng mga tao at makatakas. Sinabi ng colonel sa kanyang mga kaibigan, na iniwan niya ang bomba malapit sa gate, ngunit ngayon ay ipapadala ni Ra ito pabalik sa Earth na magdudulot ng malaking kapahamakan. Natutunan ni Daniel na ang mga tao ng tribo ay itinuturing siyang asawa ni Ra. Gumuhit si Scarra ng isang tanda ng tagumpay sa pader, na kinikilala ni Daniel bilang simbolo ng tagumpay. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na maaari silang makabalik sa kanilang tahanan, ngunit una nilang kailangan wakasan ang pamumuno ni Ra, at palayain ang mga inosenteng tao sa mga minahan. Pumatay sila ng isang tagapagtanggol, na nagdulot ng pagpanik sa mga tauhan ni Ra. Tinanggal ni Daniel ang maskara ng tagapagtanggol, na nagbubunyag na siya ay hindi Diyos, kundi isang tao na nagpapaalipin sa kanila sa loob ng maraming taon. Dahil dito, nagsimula ang isang malawakang pag-aaklas laban kay Ra. Ngunit hindi alam ni Ra ang pag-aaklas na ito at tinanggap ang caravan na nagdadala ng mineral. Iniutos niya na dalhin ang bomba sa gate. Nang pumasok ang caravan sa pyramid, nagsimula ang putukan habang ang colonel at ang kanyang koponan ay nagtago sa gitna ng karamihan. Nakaramdam si Ra na nawawala siya sa laban, kaya't iniutos niyang ipadala ang bomba sa Earth. Ngunit bago makarating, inihanda ng colonel ang bomba at itinakda ang timer. Sinabi niya kay Daniel na bumalik sa Earth at siya ang magpapasabog sa gate pagkatapos nilang umalis. Biglang may lumabas na tagapagtanggol at binaril si Sherry, na seryosong nasugatan. Sa kagipitan, kinuha ni Daniel si Sherry at dinala siya sa kabaong na agad gumaling kay Sherry. Samantala, ang colonel ay inatake ng isang tagapagtanggol na nagbabantay sa portal. Sa kabilang banda, si Ra ay lumapit kay Daniel at sinubukang patayin siya. 3 minuto na lamang ang natitira bago sumabog ang bomba, ngunit hindi nagbigay daan ang tagapagtanggol sa colonel. Sa huli, inactivate ng colonel ang jammer sa kamay ng tagapagtanggol, na nagdulot ng pagbaba ng portal ring at nagputol ng ulo ng tagapagtanggol. Nakita ni Daniel ang pagbubukas ng portal, kaya't kinuha niya ang kanyang kwintas, at sumabay sa portal kasama si Sherry, na nagdadala sa kanila pabalik sa colonel, at ang naputol na ulo ng tagapagtanggol kay Ra. Nakita ng colonel na 1 minuto na lamang ang natitira para sa pagsabog, kaya't sinubukan niyang itigil ito ngunit hindi ito magawa dahil sa pagbabagong anyo ni Ra. Nakita ni Ra ang pinuno na papalapit sa pyramid kasama ang mga tao, kaya't inilunsad niya ang kanyang sasakyan. Ang colonel at si Daniel ay nagmamasid sa timer dahil hindi nila ito mapigilan. Biglang nakakita si Daniel ng ideya mula sa gym at kamay ng tagapagtanggol. Dinala nila ang bomba sa sasakyan ni Ra sa pamamagitan ng portal lift, na nagdulot ng pagsabog sa kalawakan at pumatay sa kanya.